Tiniyak ng palasyo na hindi apektado ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa kasunduan sa Iran kaugnay po ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Malacanang, alam ng Amerika ang epekto ng gera sa ating bansa. Kamakailan lang nang makipag-usap sina DFA Secretary Teresa Lazaro at Energy Secretary Sharon Garin sa ilang opisyal po ng Iran. Layunin nitong tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga oil tanker at ang mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Tiniyak din ng palasyo na maayos ang ugnayan ng Pilipinas at ng Iran. Sa ibang balita, inatasan ng House Justice Committee ang House Sergeant at Arms na tiyakin ang seguridad ni Ramil Madriaga matapos siyang ipasabpina ng komite para magbigay ng testimonya sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod kay Madriaga, pinasabpina rin ng komite si Ombudsman Boying Remulla para humarap sa pagdinig at isumite ang mga SAL-E ni VP Sara. Kabilang sa pinasususumite ang kopya ng SAL-E ng bise mula 2007 hanggang noong nakaraang taon para suriin ang kanyang tunay na yaman. Pareho naman pong bumaba ang trust at approval ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa unang 3 buwan ng taong 2026. Base sa survey ng Publicus Asia, bumaba po sa 19% ang approval ratings ng Pangulo mula sa 22% noong huling quarter ng 2025. Bumaba din sa 13% ang trust ratings kumpara po sa dating 15%. Bumaba din ang approval ni VP Sara na 28% kumpara po sa dating 34%, habang 26% naman ang trust ratings mula po sa dating 31%. Kabilang sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng grado ng Pangulo at ng Vice-Presidente ang issue sa flood control scandal, ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ang ICC at ang girian ng kani-kanilang pamilya at maging mga kaalyado. Hindi sang-ayon ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa planong pagpapatupad ng 3-term school calendar ng DepEd. Ayon sa grupo, hindi pwedeng sabihin na mapapadali ang trabaho ng mga guro sa magiging bagong schedule ng pagtuturo sa klase. Katunayan, mas magiging intense daw ang magiging pag-aaral ng mga estudyante at mas mahirap ang trabaho ng mga guro. Dagdag pa ng grupo, may mga private school na ang sumubok na mag 3-term academic calendar pero bumalik din kalaunan sa 4 grading periods. Samantala, In fact, mas malaking trabaho, no? And it's complete overhaul. Hindi ito a matter of rescheduling, no? Siyempre, yung teaching, learning, and assessments, no? Trabaho din ng teacher yan. Pagpapalit ng curriculum, no? Pedagogy. So, lahat yan affected eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas mapapadali ang trabaho. Yan po ang tinig ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Noel Estrada. mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.